Bago tayo magpatuloy sa susunod na kwento, mangyaring mag-subscribe at i-like ang video. Huwag ding kalimutang mag-check ng attendance sa comment section. Sa kalangitan ng Maynila, ng hapong iyon, ang araw ay mababa na sa abot tanaw, naglalabas ng kulay kahel, naliwanag na sumasalamin, at kumikinang sa mga salaming bintana ng mga nagtataasang gusali. Para sa karamihan, isa lamang itong nakakapagod na Martes. Ngunit para kay Leah, ang araw na ito ang kanyang lahat. 5 taon, 60 buwan, 1,825 na araw. Iyon ang haba ng panahong ipinamuhay niya bilang asawa ni Marco, ang lalaking itinuring niyang kanyang huling kanlungan. Habang nakaupo sa likod ng taxi na kanyang pinara, paulit-ulit na hinaplos ni Leah ang kanyang pulang bestida na hanggang tuhod. Siniguro rin niyang hindi nahulog ang maliit na kahon na yari sa pelos sa loob ng kanyang bag. Nasa loob ng kahon ang isang limitadong edisyon na relo na matagal nang gusto ni Marco. Napangiti si Leah sa sarili habang iniisip ang pagkagulat sa mukha ng kanyang asawa. Si Marco ay isang lalaking seryoso at nahuhumaling sa trabaho. Ngunit alam ni Leah na sa likod ng malamig na pakikitungo nito, mahal na mahal siya ni Marco o hindi bababasa. Iyon ang pinaniniwalaan niya hanggang ngayon. Manong, diyan lang po sa tapat ng cafe. Malumanay na sabi ni Leah. Itinuturo ang isang maliit na cafe na may istilong industrial sa isang lugar sa labas ng syudad na bihirang niyang puntahan. Bumaba si Leah mula sa sasakyan na may pananabik sa kanyang puso. Ang dahilan kung bakit siya naroon ay simple. Gusto niyang sunduin si Marco mula sa opisina para sa isang romantikong hapunan na inireserba niya sa isang mamahaling restaurant. Ngunit habang papunta sa opisina ni Marco, napadaan siya sa lugar na ito. At isang bagay na napakapamilyar ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang itim na SUV na may plakang NDR 1985, ang maayos na nakaparada sa isang sulok ng halos walang taong paradahan ng kafe. Kotse ni Marco. To, naisip niya. Anong ginagawa niya rito? Hindi ba't sabi niya may mahalaga siyang meeting sa kliyente sa head office? Nagsimulang umusbong ang kuryosidad sa kanya. Ngunit agad na iwinaksi ni Leah ang mga negatibong pag-iisip. Marahil ay nakikipagkita si Marco sa isang kliyente sa labas, o baka naman may ino-order siyang espesyal para sorpresahin siya. Napangisi si Leah sa isiping iyon. 2 taong sinusubukang sorpresahin ang isa't isa. Bulong niya. Lumapit si Leah sa sasakyan. Medyo tahimik ang paligid. Ilang sasakyan lang ang nakaparada sa malayo. Kinapa ni Leah ang bulsa ng kanyang bag at hinanap ang ekstrang susi ng kotse ni Marco na palagi niyang dala. Isa itong matagal ng ugali mula nang magreklamo si Marco na madalas niyang nawawala ang kanyang susi. Sa halip na kumatok sa bintana o tumawag, isang mapaglarong ideya ang pumasok sa kanyang isip. Paano kung gawin niyang mas masaya ang sorpresa? Naisip ni Leah na pumasok ng palihim sa kotse, magtago sa likurang upuan, at kapag pumasok na si Marco at pinaandar ang makina, lalabas siya at sisigaw ng happy anniversary. Dahan-dahan. Sa maingat na kilos, pinindot ni Leah ang unlock button. Isang mahinang click ang narinig, ngunit halos hindi ito marinig sa ingay ng mga sasakyan sa kalsada. Bahagya niyang binuksan ang pinto sa likuran at gumapang papasok. Ang loob ng sasakyan ay puno ng amoy ng paboritong pabango ni Marco na sandalwood. Isang amoy na laging nagpapakalma kay Leah. Ngunit may isa pang bahagyang amoy na nakahalo. Isang matamis, bulaklakin na amoy, tulad ng pabango ng babae. Bahagyang kumunot ang noo ni Leah. Baka amoy ng bagong air freshener ng kotse. Sinubukan niyang mag-isip ng makatwiran. Hinila ni Leah ang ilang jacket ng kumpanya ni Marco na nasa likurang upuan para takpan ang kanyang sarili. Yumuko siya sa sahig sa likod mismo ng upuan ng driver at hinila ang tumpok ng mga jacket at ilang maliliit na unan sa ibabaw ng kanyang katawan. Sa posisyong ito, hindi siya makikita ng sino mang papasok sa kotse, maliban na lang kung sadya nilang susuriin ang ilalim ng upuan. Lumipas ang ilang minuto. Naging mainit at masikip sa loob ng kotse, ngunit hindi gumalaw si Leah. Malakas ang tibok ng kanyang puso, dahil sa parang batang pananabik
Inilarawan niya sa isip ang karaniwang walang ekspresyon na mukha ni Marco na magiging gulat at pagkatapos ay isang malawak na ngiti. Inihanda na ni Leah ang mga matatamis na salita para simulan ang kanilang romantikong gabi. Ngunit pagkatapos ng 10 minuto, may mga yabag na papalapit. Hindi isang tao, kundi 2. Pinigil ni Leah ang kanyang hininga. Narinig niya ang isang mahinang tawa ng isang babae. Isang boses na kilalang kilala niya. Ang tawa na madalas niyang marinig kapag sila ay nanananghalian o namimili ng magkasama. Angela, nanigas si Leah. Bakit kasama ni Angela si Marco rito? Bumukas ang mga pinto sa harap. Umuga ang sasakyan habang sumasakay ang 2. Si Marco sa upuan ng driver at ang babae, totoong si Angela, ang matalik na kaibigan ni Leah, ang umupo sa upuan ng pasahero. Grabe! Ang init ngayon. Puno ng landi ang boses ni Angela. Ibang-iba sa kanyang propesyonal na tono sa opisina. Naramdaman ni Leah ang paninikip ng kanyang dibdib. Sinubukan pa rin niyang mag-isip ng positibo. Marahil ay katatapos lang ng kanilang meeting. Ngunit bakit kailangang sumakay ni Angela sa kotse ni Marco? Hindi ba't may sarili siyang kotse papasok sa trabaho? Teka lang, mahal. Bubuksan ko agad ang aircon, sagot ni Marco. Ang salitang mahal na iyon ay tumama kay Leah na parang martilyo na bumasag sa salamin. Napigil ang hininga ni Leah sa kanyang lalamunan. Mas malamig pa sa hangin ng aircon na nagsimulang pumuno sa kotse. Ang buong katawan niya ay biglang nanlamig. Ang kanyang mga kamay na may hawak sa kahon ng regalo ay nanginginig ng husto. Sa ilalim ng madilim na tumpok ng mga jacket, ipinikit ni Leah ang kanyang mga mata. Umaasang nananaginip lang siya ng isang masamang panaginip. Anong oras na? Hindi ba maghihinala yang parang santa mong asawa? Tanong ni Angela sa nanunuya na tono. Ang diin sa salitang santa ay nagpaduwal kay Leah. Mahinang tumawa si Marco. Isang tawa na hindi pa naririnig ni Leah kailanman. Isang napakasarkastiko at lihim na tawa. Hindi maghihinala si Leah. Malamang nag-aayos na yun ngayon para sa nakakabagot nating selebrasyon ng anibersaryo. Masyado siyang inosente. Hindi niya nakikita kahit ang nasa harap na niya. Pakiramdam ni Leah ay tumigil ang kanyang puso. Ang mundong binuo niya sa loob ng 5 taon ay gumuho sa isang salita lamang ng kanyang asawa. Ang sorpresang binalak niya ay naging pinakamalalang bangungot. Naroon siya sa ilalim ng tumpok ng mga jacket, hindi makagalaw, bilang isang tahimik na saksi sa pinakamalupit na pagtataksil. Ang kadiliman sa ilalim ng mga jacket ay parang nakakasakal na ngayon. Para bang ang lahat ng oxygen sa loob ng SUV ay sinipsip ng kataksilang biglang sumabog. Pinilit ni Leah na paliitin ang kanyang katawan. Niyakap ang kanyang mga tuhod hanggang sa sumakit ang kanyang mga kasukasuan. Naramdaman niya ang malamig na butil ng pawis na dumadaloy mula sa kanyang sentido. Binabasa ang make-up na buong pagmamahal niyang inilagay kaninang hapon. Sa labas, nagsimulang marinig ang mahinang ugong ng makina ng sasakyan. Isang senyales na pinaandar na ni Marco ang sasakyan. Ngunit para kay Leah, ang tunog ng makina ay parang atungal ng isang mabangis na hayop na handa ng sakmalin siya. Sa upuan sa harap, ilang sentimetro lamang mula sa pinagtataguan ni Leah, huminga ng malalim si Angela at sumandal sa kanyang upuan. Naamoy ni Leah ang pabangong black opium mula sa katawan ng kanyang kaibigan. Ang mismong pabango na dati niyang pinupuri kapag lumalabas sila. So, itutuloy na ba talaga natin to ngayong gabi, Marco? Tanong ni Angela. Ang kanyang boses ay hindi na malandi, kundi malamig at kalkulado. Mas maaga. Mas maganda, Angel, sagot ni Marco habang iniikot ang manibela. Dahan-dahang nagsimulang umalis ang sasakyan. Sa paradahan ng kafe, pagod na akong magpanggap na isang mabuting asawa tuwing umuuwi ako. Alam mo ba kung gaano kahirap panatilihing seryoso ang mukha ko? Tuwing ipinapakita niya ang kanyang mga nakakairitang paglalambing, kinagat ni Leah ang kanyang labi, nang mariin hanggang sa malasahan niya ang dugo. Ang mga salita ni Marco ay parang mga punyal na humihiwa sa kanyang puso.
Ang lalaking ipinaghahanda niya ng almusal tuwing umaga, ang asawang hinihintay niya na may ngiti tuwing gabi, ay itinuturing pala ang kanyang pagmamahal bilang isang kasuklam-suklam na pasanin. Pero ang galing mong umarte ha, humagikik si Angela. Ang tawang iyon, na dati mainit sa pandinig ni Leah, ay parang tunog na ngayon ng isang patalim na kumikiskis sa isang babasaging plato. Noong binigyan mo siya ng pearl necklace para sa birthday niya last month, akala ko talaga mahal mo siya. Investment lang yon, Angel. Isang maliit na puhunan para patahimikin siya. At para hindi na siya magtanong kung bakit madalas akong nag-overtime. Suminghal si Marco. Tsaka, ang mga perlas na yon ay binili gamit ang pera mula sa joint account natin. Karamihan sa account na yon ay galing sa mga bonus ng proyekto na nakapangalan sa akin. Isa lang siyang tagapag-ingat ng susi na walang alam. Ang sasakyan ay tumatakbo na ngayon sa kalsada. Naramdaman ni Leah ang bahagyang pag-uga sa tuwing lumilipat ng linya ang sasakyan. Habang nagtatago, pakiramdam ni Leah ay isa siyang buhay na patay. Gusto niyang sumigaw, lumabas at sabunutan si Angela o sampalin si Marco hanggang sa matauhan ito. Ngunit may mas malakas na pumipigil sa kanya kaysa sa galit. Isang nakakatakot na kuryosidad. Ang pinag-uusapan nila ay higit pa sa simpleng pangangaliwa. Paano ang usapan ninyo ngayong gabi? Tanong ulit ni Angela. Hindi ba't nagpa-reserve siya sa Viento Celeste? Pupunta ka ba talaga doon? At sasayaw pa kasama niya. Kahit nahanda na ang lahat para sa atin? Siyempre kailangan kong pumunta. Yon ang magiging pinakamagandang alibi ko, sagot ni Marco sa isang nakakakilabot na kalmadong tono. Sasalubungin ko siya, hahalikan sa noo gaya ng dati, at ipaparamdam sa kanya sa huling pagkakataon na siya ang pinakamasayang babae sa mundo. Pagkatapos, magdadahilan akong may emergency sa kumpanya, at aalis ako. Doon na magsisimula ang plano natin. Ipinikit ni Leah ang kanyang mga mata. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Binabasa ang jacket ni Marco na ginagamit niyang panago. Sa huling pagkakataon, ano ang ibig sabihin noon? Ang lahat ng dokumento sa briefcase ko ay maayos nang nakahanda. Pagpapatuloy ni Marco. Power of attorney para sa asset transfer. Mga papeles ng lupain sa Batangas. At ilang mga sertipiko ng deposito na nakapangalan sa mga magulang niya. Kailangan ko lang makuha ang pirma niya sa ilang papeles ng insurance na isiniksik ko sa pagitan ng mga dokumento para sa selebrasyon ng anibersaryo natin ngayon. Malaki ang tiwala niya sa akin. Hindi niya babasahin ang maliliit na letra sa ibaba. Sinabi ni Angela sa isang napakasayang boses. At kapag nailipat na ang lahat ng assets, hahayaan mo na lang siyang mabuhay sa kahirapan. Nanahimik si Marco sandali. Ang katahimikang iyon ay mas mabigat kaysa sa anumang salitang binitawan niya. Pinigil ni Leah ang kanyang hininga. Nag-iingay ang kanyang mga tainga. Naghihintay sa sagot na magtatakda ng natitirang bahagi ng kanyang buhay. Hindi sapat ang kahirapan lang, Angel. Sa wakas ay sinabi ni Marco sa isang mababang boses na puno ng poot. Hindi maintindihan ni Leah kung saan nanggagaling ang poot na iyon. Matigas ang ulo ni Leah kapag nalaman niyang niloko ko siya. Dadalhin niya ang mga abogado ng tatay niya at hahabulin ako hanggang sa dulo ng impyerno. Kailangan nating siguraduhin na hindi niya tayo mabibigyan ng pagkakataong kasuhan o sabihin kanino man. Kaya inihanda ko ang aksidenteng iyon sa daan pauwi ngayong gabi. Ang mundo ni Leah ay tuluyang gumuho. Hindi lang siya emosyonal na pinagtaksilan. Hindi lang siya material na ninakawan. Siya ngayon ay nasa loob ng isang sasakyan, kasama ang lalaking nagpaplano ng kanyang kamatayan. Ang kaibigang itinuring niyang kapatid, at ang asawang akala niya'y kanlungan ng kanyang kaluluwa, ay nag-uusap kung paano siya aalisin sa mundong ito, sa araw ng kanilang anibersaryo. Hinawakan ni Leah ang kanyang telepono sa loob ng bag, hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Napagtanto niya ang isang bagay. Hindi siya maaaring lumabas ngayon din. Kung magpapakita siya sa gitna ng papatahimik na kalsadang ito, wala siyang lakas na labanan silang dalawa. Kailangan niyang manatiling pasahero sa kadilimang ito. Kailangan niyang marinig ang bawat detalye ng kanilang plano. Ang lupit mo talaga, Marco, bulong ni Angela. Ngunit sa kanyang tono, walang takot.
kundi isang baluktot. Napaghanga. Kaya nga ikaw ang pinili ko. Kailangan natin ng isa't isa, Angel. At kapag nawala na si Leah, wala nang hahadlang sa atin na makuha ang lahat ng nararapat para sa atin. Malamig na tugon ni Marco. Ang sasakyan ay patuloy na tumakbo. Dinadala si Leah sa isang madilim na katotohanan na hindi niya kailanman naisip. Sa ilalim ng tumpok ng mga jacket, dahan-dahang binuksan ni Leah ang record mode ng kanyang telepono. Kung ito na ang kanyang huling gabi, isinumpa niyang hindi siya aalis nang walang laban. Ang tunog ng sasakyan na tumatakbo sa aspalto ay parang tunog ng isang orasan na nagbibilang ng natitirang buhay ni Leah. Sa likod ng tumpok ng mga jacket, na ngayon ay parang isang kabaong nayari sa tela, idiniin ni Leah ang telepono sa kanyang dibdib. Para masigurong masasagap ng mikropono ang bawat panginginig ng tunog mula sa upuan sa harap, huminga siya ng mababaw sa pamamagitan ng kanyang bibig upang hindi maghinala ang kanyang hinihingal na paghinga tungkol sa aksidente. Sigurado na ba ang lugar? Binasag ni Angela ang katahimikan. Pagkatapos ng ilang minuto, tila binuksan niya ang kanyang salamin. Sa make-up, narinig ang maliit na click ng pagbukas ng isang compact powder. Tumikhim si Marco. Ang tunog na iyon, na dati may autoridad sa pandinig ni Leah, ay parang tunog na ngayon ng isang halimaw. Sa Slex, kilometer 42. May isang bahagi doon ng road repair na hindi pa tapos. Halos walang ilaw. At ang mga harang sa kalsada ay pansamantalang mga bloke ng semento lang. Nakakontrata na ako ng isang taong magmamaneho ng isang lumang truck na may sirang preno. Alam niya ang plaka ng kotse na ginagamit ni Leah kapag mag-isa siya. Pero hindi naman siya mag-isang magmamaneho ngayong gabi, di ba? Susunduin mo siya mula sa restaurant? Naguguluhang tanong ni Angela. Iyon mismo ang punto. Paliwanag ni Marco sa isang nakakakilabot na kalmadong tono na para bang nagprepresenta ng isang diskarte sa marketing sa opisina. Pagkatapos ng hapunan, magpapanggap akong may emergency call mula sa kumpanya at sasabihin ko sa kanya na mauna na siyang umuwi sakay ng taxi o ng isang sasakyang inihanda ko. Ang kotse niya ay ipinadala ko sa talyer kaninang umaga sa dahilan ng oil change. Hindi siya maghihinala kung sasabihin kong mas ligtas ang sasakyang iyon. Ipinikit ni Leah ang kanyang mga mata. Oo, kaninang umaga ay talagang mapilit si Marco na kailangang dalhin ang kotse ni Leah sa talyer. Hinalikan pa niya ito sa noo at sinabing, hindi dapat masiraan ng kotse sa daan ang mahal kong asawa. Ngayon alam na ni Leah na hindi iyon pag-aalala, kundi paghahanda para sa isang pagbitay. Paano yung mga dokumento? Sigurado ka bang pipirmahan niya? Yun nang hindi binabasa? Tanong ulit ni Angela. Si Leah ay tipo ng taong tumitingin sa mundo sa pamamagitan ng mga salaming kulay rosas. Sarkastikong suminghal si Marco. Isisiksik ko ang mga asset transfer document sa pagitan ng mga papeles para sa isang educational insurance, para sa hinaharap naming anak, na lagi niyang pinapangarap, o isang panunumpa ng pag-ibig. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng isang romantikong restaurant, pagkatapos uminom ng kaunting alak, luluhod siya sa tuwa at pipirmahan ang anumang iabot ko. Palagi siyang naniniwala na ako ang kanyang tagapagtanggol. Nang marinig ang hinaharap na anak, ang puso ni Leah ay parang piniga ng isang hindi nakikitang kamay. Nagpaplano silang magsimula ng isang programa sa pagbubuntis sa susunod na buwan. Ang mga pangarap na binuo ni Leah, na puno ng pag-asa, ay pain lamang na ginamit ni Marco upang akayin siya sa hukay ng kamatayan. Demonyo ka talaga, Marco. Kinikilabutan ako. Mahinang tumawa si Angela. Ang kanyang mga salita ay nagpapahayag ng takot, ngunit ang kanyang tono ay puno ng sigasig. Pero siguraduhin mo ang parte ko. Ha? Ang apartment sa Singapore at ang mga share sa kumpanya ng tatay niya ay dapat mailipat agad pagkatapos ng panahon ng pagmamana. Ayokong maghintay ng matagal. Siyempre, Angel. Ikaw ang nasa likod ng internal audit na nagpabagsak sa posisyon ng tatay niya noon. Kung wala ka, hindi ko makukuha ang buong kontrol sa kumpanyang ito. Perpektong team tayo. Si Leah ay isang kaawa-awang hadlang na kailangan nating alisin para ma-enjoy natin ang bunga ng ating pinaghirapan. Kinagat ni Leah ang sariling kamay
para pigilan ang pagsigaw. Ama, kaya pala 1 taon na ang nakalipas. Nang akusahan ang kanyang ama ng korupsyon sa kumpanya at lumala ang kanyang kalusugan, ay gawa rin nila. Ang kanyang ama ay namatay na sira ang puri sa gitna ng depresyon at lahat ng iyon ay isang sabwatan na binuo ng kanyang asawa at kaibigan. Ang malalim na kalungkutan sa puso ni Leah ay dahan-dahang naging nag-aalab na apoy ng galit. Ang takot na nagpaparalisa sa kanya ay naging isang matalas na instinct para mabuhay. Hindi na lang siya umaasang mabuhay. Gusto niyang pagbayaran ng 2 iyon, ang bawat patak ng luha ng kanyang ama, ang bawat sugat sa kanyang puso. At isa pa, dagdag ni Marco. Naging malamig ang kanyang boses. Pagkatapos ng insidente, kailangan mong lumayo sa akin ng ilang linggo. Kailangan kong gampanan ang papel ng isang naglulukhang asawa na nawalan ng mahal na asawa sa araw ng aming anibersaryo. Gusto ng media ang ganyang drama. Maging sentro tayo ng atensyon. At kailangan kong magmukhang pinakakaawa-awang biktima sa mundo. Alam ko, Marco. Galingan ko ang pag-arte ko. Ako ang unang yayakap sa kanya sa burol. Ay, hindi. Kailangan kong yakapin ang kanyang larawan. Kung hindi buo ang bangkay. Tugon ni Angela. Sa isang napakalupit, napabirong tono. Biglang bumagal ang takbo ng sasakyan. Naramdaman ni Leah ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Nakadating na ba sila? Mahuhuli na ba siya? Bakit ka huminto? Tanong ni Angela. Pulang ilaw. At kailangan kong replayan si Leah. Nag-message siya 1 oras na ang nakalipas. Tinatanong kung papunta na ako sa restaurant. Humagikgik si Marco. Naalala ni Leah na ipinadala niya ang mensaheng iyon bago siya nagpasya na sumakay sa kotse na ito. Sumilip si Leah sa siwang ng jacket at nakita ang bahagyang refleksyon ng ilaw ng telepono ni Marco sa rearview mirror. Inisip niya ang mga daliring iyon na madalas humaplos sa kanyang buhok. Ngayon, ay nagtatype ng isang nakamamatay na kasinungalingan. Kailangan kong mag-reply. Sandali lang, mahal. Tinatapos ko lang ang trabaho. Mahal kita. Binasa ni Marco ang mensahe sa isang nanunuya na tono. Bago ito ipadala, sa ibaba, sa madilim na sahig ng kotse, naramdaman ni Leah ang isang vibration sa loob ng kanyang bag. Natanggap ng kanyang telepono ang mensaheng iyon. Mahal kita. Ang mga salitang dati nagbibigay sa kanya ng lakas, ay ngayon ay isang nakamamatay na lason. Huminga ng malalim si Leah. Alam niyang wala na siyang maraming oras. Malapit nang dumating ang sasakyan sa restaurant o sa kanilang susunod na tagpuan. Kailangan niyang magpasya, manatiling nagtatago hanggang sa bumaba si Marco o maghanap ng paraan para makatakas bago pa man tuluyang magsimula ang plano ng aksidente. Ngunit habang kinakapa ang kanyang bag, may nahawakan siyang matigas. Ang ekstrang susi, isang mabigat na bote ng pabango, at isang maliit na natitiklop na cutter na karaniwan niyang ginagamit sa pagbubukas ng mga package mula sa opisina. Alam ni Leah na wala siyang lakas na lumaban sa pisikal, ngunit mayroon siyang recording na ito, ang katotohanan. At higit sa lahat, mayroon pa siyang elemento ng sorpresa. Hindi alam ni na Marco at Angela na ang kanilang biktima ay nakaupo mismo sa kanilang likuran, naririnig ang bawat kasuklam-suklam na planong kanilang binuo. Tara na, Marco. Berde na ang ilaw, sabi ni Angela. Muling dumausdos ang sasakyan. Naghanda si Leah. Ang bagong yugto ng kanyang buhay ay nagsimula na ngayon. Hindi bilang isang mahinang asawa, kundi bilang isang anghel ng kamatayan para sa mga sumira sa kanyang buhay. Ang SUV ay patuloy na sumuong sa nagsisimulang magsiksikang kalsada ng Maynila. Sa likurang upuan, pakiramdam ni Leah ay nasa loob siya ng isang madilim at malamig na tiyan ng balyena. Ang bawat salitang binitiwan ni na Marco at Angela ay parang mga pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Ngunit ang sakit na iyon ay naging isang matatag na determinasyon. Hindi siya maaaring mamatay dito. Hindi sa kanilang mga kamay. Ngayong gabi, tinawagan mo na ba yung tao para kumpirmahin kung handa na ang truck? Narinig ang boses ni Angela.
Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan kasunod ng isang nakakairitang love song sa radyo. Oo, maikling sagot ni Marco. Naghihintay siya sa isang rest stop sa kilometer 39. Kapag nagbigay ako ng senyales na sumakay na si Leah, sa kapalit na sasakyan at pumasok sa expressway, kikilos na siya agad. Lahat ay magmumukhang isang ordinaryong karambola dahil sa sirang preno. Walang maiiwan na bakas ng sabotahe sa kotse ni Leah. Sa teknikal na aspeto, ang sasakyang gagamitin niya ay bahagyang kinalikot kaninang hapon para magkaroon ng biglaang mechanical failure. Nanginig si Leah. Ang kanyang isip ay napunta sa briefcase ni Marco. Nakalagay ito sa likurang upuan. Katabi mismo ng tumpok ng mga jacket kung saan siya nagtatago. Kung makukuha niya ang mga dokumentong iyon, ang mga asset transfer document at mga ebidensya ng manipulasyon sa stocks, hindi lang siya mabubuhay kundi tuluyan niyang masisira si Marco sa legal at pinansyal na paraan. Sa lakas ng loob na nagmula sa desperasyon, nagsimulang igalaw ni Leah ang kanyang kamay. Napakabagal. Para bang inaabot ng ilang oras ang paggalaw ng 1 pulgada. Kailangan niyang siguraduhin na ang tela ng jacket na nakatakip sa kanya ay hindi gaanong kakaluskos. Sa kabutihang palad, nakabukas ang musika ni Marco sa katamtamang lakas na tumatakip sa anumang maliliit na ingay. Kinapa ng kanyang kamay ang gilid. Hinahanap ang katad na ibabaw ng briefcase ni Marco. Nahanap niya. Naramdaman ni Leah ang zipper ng bag. Dahan-dahan niyang hinila ang zipper. Shh! Shh! Ark! Ang tunog ay napakalakas sa kanyang pandinig. Ngunit sina Marco at Angela ay abala sa pagtawa at pag-uusap tungkol sa kanilang planong paglalakbay sa Maldives pagkatapos ng pagmamana. Gusto ko ng hotel na direktang konektado sa dagat, Marco. Kailangan nating ipagdiwang ang kalayaang ito ng marangya. Sabi ni Angela sa malanding boses. Kahit ano para sa'yo. Kapag na-cash out na natin ang lahat ng mana, barya lang ang Maldives. Pwede pa tayong bumili ng property doon kung gusto mo. Mayabang na sagot ni Marco. Nagtagumpay si Leah na buksan ang bag ng sapat para maipasok ang kanyang kamay. Sa loob, kinapa niya ang isang tumpok ng mga dokumento. Salamat sa madilim na liwanag mula sa mga poste ng ilaw na tumatagos sa tinted na salamin ng kotse. Nakita niya ang isang asul na folder. Nakasulat sa itaas. Roxas Group Inheritance Rights and Asset Transfer. Ang kumpanya ng kanyang ama. Ang Cap Inheritance Rights and Abay. Malakas ang tibok ng puso ni Leah. Muli niyang kinuha ang kanyang telepono. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan niya ang flash ng telepono sa pinakamahinang setting. Tinatakpan ng kanyang mga daliri upang hindi tumama ang liwanag sa harap at nagsimulang kunan ng litrato ang bawat pahina ng mga dokumento. Bawat pag-click ng shutter ay parang isang pako na ibinabaon sa karera ni Marco. Ngunit biglang huminto ang sasakyan. Peste. Baliw na motorista, sigaw ni Marco habang iniikot ng husto ang manibela para iwasan ang isang motorsiklo na humarang sa daan. Tumagilid ang katawan ni Leah at tumama sa pinto ng kotse na may malakas na kalabog. Nahulog ang telepono mula sa kanyang kamay at gumulong sa ilalim ng upuan sa harap. Anong tunog yon? Tanong ni Marco. Agad na tumingin ang kanyang mga mata sa rearview mirror. Nanigas si Leah. Pinigil niya ang kanyang hininga hanggang sa uminit ang kanyang dibdib. Hindi siya makagalaw sa napaka-hindi komportableng posisyon sa sahig ng kotse. Baka yung mga gamit mo sa likod ang gumulong, sabi ni Angela habang bahagyang lumingon sa likuran. Isang magulong tumpok ng mga jacket lang ang nakita niya. Si Marco ay tumingin pa rin sa rearview mirror na may pagdududa. Kinakabahan ka lang dahil sa malaking planong to. Marco, pinakalma ni Angela si Marco habang hinahaplos ang kanyang braso. Mag-focus ka sa pagmamaneho. Malapit na tayo sa restaurant. Kailangan mong isuot ang pinakamapagmahal mong asawang muka, okay? Huminga ng malalim si Marco. Tumingin sa salamin at inayos ang kwelyo ng kanyang damit. Tama ka. Pagkatapos lang ng hapunan na ito, matatapos na ang lahat, muling umandar ang sasakyan. Dahan-dahang gumapang si Leah para kunin ang nahulog na telepono. Habang kinakapa ang ilalim ng upuan ng driver,
May nahawakan siyang malamig at metal na bagay. Hindi ito ang telepono. Maingat niyang kinuha ang bagay. Isang maliit na bote ng gamot na may punit na bahagi ng label. Pinaningkitan ni Leah ang kanyang mga mata para basahin ang natitirang letra. Zepam. Isang mataas na dosis ng pampakalma. Napagtanto ni Leah. Hindi lang sa aksidente ng truck umasa si Marco. Kung sakaling mabigo ang aksidente o maghinala si Leah sa daan, handa si Marco na gawing walang laban si Leah sa loob ng kotse gamit ang gamot na ito. Isang tunay na halimaw ang lalaking ito na kinakalkula ang lahat ng posibilidad. Inilagay ni Leah ang bote ng gamot sa kanyang bag bilang karagdagang ebidensya. Mayroon na siyang voice recording, mga litrato ng dokumento, at ngayon ay ebidensya ng tangkang paglason o pagpapatulog. Kailangan kong makalabas dito bago kami makarating sa restaurant, naisip ni Leah. Alam niyang kung makakarating sila sa restaurant at bubuksan ni Marco ang pinto para sa kanya, tulad ng isang maginoong asawa gaya ng dati, mahuhuli siya agad. Ngunit ang pagtalon mula sa isang tumatakbong sasakyan ay isang pagpapakamatay. Kailangan niyang hintayin na bumagal ang sasakyan sa susunod na traffic light o kapag huminto si Marco sa lobby. Ayan, kita na ang restaurant, sabi ni Angela habang itinuturo ang isang mataas na gusali na may magagandang ilaw sa tuktok. Ibaba mo ako sa side lobby. Papasok ako sa entrance ng mga empleyado para hindi ako makita ng mga receptionist na baka makakilala sa akin o kay Leah bilang mga kasamahan sa trabaho. Sige. Pagkababa mo, iikot ako sa main lobby para sunduin ang aking prinsesa, sabi ni Marco sa isang nakakadiring tono. Alam ni Leah na ito na ang pagkakataon. Kapag ibinaba ni Marco si Angela sa karaniwang mas tahimik at madilim na side lobby, kailangan niyang lumabas ng palihim sa kabilang pinto sa likuran habang bumababa si Angela. Handa ka na, Angel. Nandito na tayo, sabi ni Marco habang binabawasan ang bilis ng sasakyan papasok sa isang madilim na side drop-off area. Hinawakan ni Leah ang hawakan ng pinto sa kaliwa. Hinintay niyang tuluyang huminto ang makina ng sasakyan. Basa ng pawis ang kanyang mga kamay. Hawak ang ekstrang susi na ginamit niya para buksan ang pinto ng mano-mano nang hindi nagpapatunog ng maingay na central alarm. 1, 2. Huminto ang sasakyan. Binuksan ni Angela ang pinto sa harap at bumaba. See you at the party later. At her funeral party. Mahal, bulong ni Angela bago isara ang pinto. Kasabay nito, dahan-dahan ding hinila ni Leah ang lever ng pinto sa likuran. Gumapang siya palabas mula sa ilalim ng tumpok ng mga jacket. At sa mismong sandaling pinapanood ni Marco si Angela na naglalakad papasok sa gusali gamit ang kanang rearview mirror. Dumausdos siya palabas sa malamig na aspalto. Dahan-dahan niyang isinara muli ang pinto hanggang sa unang click lang. Pagkatapos ay agad siyang gumulong at nagtago sa likod ng isang malaking konkretong haligi sa parking area na iyon. Hinihingal siya. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol. Mula sa likod ng haligi, nakita niya ang itim na SUV na dahan-dahang gumagalaw patungo sa main lobby. Tumayo si Leah at inayos ang kanyang pulang bestida na ngayon ay lukot at marumi na. Ang mga luha ay tuyo na at ang kanilang lugar ay napuno ng isang matalas at malamig na tingin. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang oras. Mayroon siyang 15 minuto bago mapagtanto ni Marco na hindi darating ang kanyang asawa sa restaurant. Nagsisimula pa lang ang laro. Marco, bulong ni Leah. Hindi siya tatakbo muna sa istasyon ng pulis. May gagawin siyang mas mapanira sa lalaking labis na sumasamba sa katanyagan at kayamanan. Tumayo si Leah nang tuwid sa likod ng malamig na konkretong haligi. Ang kanyang dibdib ay tumataas at bumababa habang hinahabol niya ang kanyang hininga. Sa malayo, ang mga ilaw sa likuran ng itim na SUV ng kanyang asawa ay nawala sa isang kanto, patungo sa pangunahing lobby. Maaari siyang tumakbo ngayon at humingi ng tulong sa isang security guard o tumawag sa pulis. Ngunit ang galit na kumukulo sa kanyang mga ugat ay humihingi ng higit pa sa simpleng proteksyon. Gusto niya ng ganap na hustisya.
Kinapa niya ang kanyang bag at sinuri ang telepono. Ligtas ang voice recording file at ang mga larawan ng asset transfer documents ay nakasave sa cloud storage. Ang bote ng pampakalma ay nasa kanyang palad. Tinitigan ni Leah ang skyscraper sa harap niya na may tingin na kayang magpayelo ng apoy. Gusto siyang sunduin ni Marco sa restaurant para sa kanilang huling hapunan. Sige. Bibigyan siya ng isang piging na hindi niya kailanman malilimutan. Agad na tinawagan ni Leah ang isang numero. Hindi pulis, kundi ang kanyang pinsan, si Kuya Teo, isang dating pribadong investigador na ngayon ay nagtatrabaho sa isang makapangyarihang law firm. Kuya, kailangan ko ng tulong mo ngayon din. Huwag ka nang magtanong kung bakit, pero pakitrace ang lokasyon ng kotse ko na kinuha ni Marco kaninang umaga. Ang plaka ay Manila, 34A, 1204. At magpadala ka ng taong susunod sa akin sa ligtas na distansya. Nasa side lobby ako ng Grand Dynasty Hotel ngayon. Mabilis na bulong ni Leah. Leah? Bakit ganyan ang boses mo? Nasa panganib ka ba? Narinig ang nag-aalalang boses ni Teo sa kabilang linya. Ipapadala ko sa iyo ang isang recording. Pakinggan mo itong mabuti, kuya. Kung hindi ako muling makikipag-ugnayan sa iyo sa loob ng 2 oras, dalhin mo ang recording na iyon sa pulis at siguraduhin mong mabubulok sa kulungan si Marco at ang kanyang sekretaryang si Angela. Pero sa ngayon, hayaan mo muna akong magpatuloy sa dramang ito. Pagkatapos ng tawag, lumabas si Leah mula sa kadiliman ng paradahan. Pumunta siya sa isang pampublikong banyo, malapit sa side lobby. Naghilamos at inayos ang kanyang sirang makeup. Tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang babae sa salamin ay hindi na ang mahina at inosenteng asawa. Ang kanyang tingin ay matalas. Ang kanyang panga ay matatag. Nagsuot siya ng isang scarf para takpan ang mga mantsa ng alikabok sa kanyang bestida. Naglakad si Leah nang may kumpiyansa patungo sa pangunahing lobby. At tulad ng inaasahan, nakita niya ang SUV ni Marco na nakaparada sa drop-off area. Nakatayo doon si Marco. Mukhang naiinip habang tinitingnan ang kanyang relo. Nang magtama ang kanilang mga mata, agad na binago ni Marco ang kanyang ekspresyon sa isang mainit na ngiti na dati labis na hinahangaan ni Leah. Leah, mahal, nasaan ka? Tatawagan na sana kita. Akala ko hindi ka pa nakakarating. Sabi ni Marco habang papalapit, na akmang yayakapin siya. Naramdaman ni Leah ang matinding pagduduwal nang ipulupot ni Marco ang kanyang mga braso sa kanyang balikat. Ngunit pinilit niyang huwag umiwas. Tinugunan niya ang ngiting iyon ng isang pekeng pagmamahal din. Pasensya na, mahal. Medyo na traffic ang taxi na sinakyan ko. Kaya bumaba na lang ako sa unahan at naglakad ng kaunti para mapabilis. Dumaan lang ako sandali sa banyo para mag-ayos. Ah, ganoon ba? Ang ganda mo ngayong gabi. Dapat maging perpekto ang ating anibersaryo. Puri ni Marco. Binuksan niya ang pinto ng kotse para kay Leah. Sakay na. Naghihintay na ang restaurant. Sumakay si Leah sa upuan ng pasahero. Ang mismong upuan kung saan nakaupo si Angela ilang minuto lang ang nakalipas. Naamoy pa niya ang pabangong black opium ng kanyang kaibigan na naiwan doon. Sumakay si Marco sa upuan ng driver. Walang kamalay-malay na ang kanyang asawa ay kalalabas lang mula sa likurang upuan ng parehong sasakyan. Marco! Tawag ni Leah nang akmang paandarin na ng kanyang asawa ang sasakyan. Oo, mahal. Mahal mo ba talaga ako? Tanong ni Leah habang nakatingin ng diretso sa harap. Bahagyang natigilan si Marco. Ngunit pagkatapos ay mahinang tumawa at hinawakan ang kamay ni Leah. Siyempre. Bakit mo naman naitanong yan? Ikaw ang buhay ko, Leah. Wala ako kung wala ka. Tama. Wala ka kung wala ang yaman ng tatay ko. Mapait na naisip ni Leah. Gusto ko lang makasiguro. Kasi parang iba ang pakiramdam ngayong gabi. Ang sasakyan ay umakyat patungo sa pribadong parking area ng restaurant sa itaas na palapag. Sa buong biyahe, sinubukan ni Marco na pagaanin ang loob sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa kanilang mga plano sa hinaharap, tungkol sa bagong bahay na gusto niyang bilhin, tungkol sa ipinangakong bakasyon. Nakikinig si Leah na may kumukulong puso.
Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Marco ay isa pang pako na ibinabaon sa kanyang pagtataksil. Nang makarating sila sa marangyang restaurant, napakaromantiko ng ambiyanse. Ang kanilang mesa ay nasa isang sulok na may tanawin ng skyline ng Maynila. May mga maliliit na kandila na nakasindi, at isang biolinista ang tumutugtog ng kanilang paboritong kanta. May inihanda ako para sa'yo, sabi ni Marco, pagkatapos nilang mag-order ng pagkain. Kinuha niya mula sa kanyang briefcase ang isang eleganteng leather folder. Ang mismong briefcase na hinalungkat ni Lia kanina. Ito ay isang permanenteng plano ng insurance para sa edukasyon ng ating magiging pamilya. Gusto kong pirmahan natin ito ng magkasama ngayong gabi. Bilang simbolo ng ating pangako sa hinaharap, kinuha ni Lia ang folder. Sa ilalim ng madilim na liwanag ng kandila, tiningnan niya ang mga papel. Malinaw na nakasulat sa itaas ang tungkol sa insurance. Ngunit alam ni Lia na sa gitna o huling bahagi ay mayroong asset transfer document na magpapahamak sa kanya. Pirmahan mo rito, mahal, sabi ni Marco habang inaabot ang isang mamahaling pluma at itinuturo ang blankong espasyo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa, pag-asa para sa kayamanang. Malapit nang mapasa kanya, hinawakan ni Lia ang pluma. Ang dulo ng pluma ay dumampi sa papel. Tiningnan niya si Marco, na tila nagpipigil ng hininga. Alam mo, Marco, may sorpresa rin ako para sa'yo. Biglang sabi ni Lia habang binabawi ang pluma, bago pa man tumama ang tinta sa papel. Sorpresa? Ano yon? Tanong ni Marco. May bahid ng pagkainip sa kanyang boses, ngunit pilit na pinapanatili ang kalmado. Inilabas ni Lia ang kanyang telepono at inilagay ito sa mesa, katabi mismo ng kandila. Nag-record ako ng isang napaka-interesanteng bagong kanta. Kailangan mo itong marinig. Ito ay isang kanta tungkol sa isang lalaki na nagpaplano ng isang aksidente para sa kanyang asawa sa kilometer 42 ng SLX. Agad na namutla ang mukha ni Marco. Ang kulay ng kanyang balat ay nagbago mula sa maliwanag na kulay tungo sa kulay abo sa loob lamang ng ilang segundo. Nanginginig ng husto ang kanyang kamay na may hawak sa baso ng alak. Lia, anong pinagsasabi mo? Anong sinasabi mo? Hirap na sabi ni Marco. Pakinggan mo lang, mahal. Sabi mo, inosente ako, di ba? Pinindot ni Lia ang play button. Ang sariling boses ni Marco ang umalingaw-ngaw mula sa speaker ng telepono sa SLEX, kilometer 42. Lahat ay magmumukhang isang ordinaryong karambola. Dahil sa sirang preno, ang romantikong ambience ng restaurant ay biglang nasira. Sa background, patuloy na tumutugtog ang biolin. Ngunit para kay Marco, ang tunog na nagmumula sa telepono ay parang kampana ng kamatayan. Sa kabilang panig ng mesa, tinitingnan siya ni Lia na may pinakamalamig na ngiti sa mundo. Habang sa ilalim ng mesa, ang mga kamay ni Lia ay nagtatype na ng mensahe kay Theo. Ngayon na, hulihin niyo. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Humahati sa dating mainit na kapaligiran ng restaurant. Ang boses ni Marco mula sa recording ng telepono ay patuloy na pumupuno sa maliit na espasyo ng kanilang sulok na mesa. Nanigas si Marco. Ang kanyang kamay na may hawak sa baso ng alak ay ngayon ay nanigas sa ere. Tinitigan niya ang telepono ni Lia na para bang ito ay isang time bomb na sasabog sa buong buhay niya. Isa lang siyang tagapag-ingat ng susi na walang alam. Napakayabang ng boses ni Marco sa recording. Ibang-iba sa lalaking pinagpapawisan ng malamig sa harap ni Lia ngayon. Nagsalikop ng mga braso si Lia sa ibabaw ng mesa. Tinitingnan ang kanyang asawa na may nakamamatay na kalmado. Ang ganda ng boses mo sa recording na to, Marco. Mas malinaw kaysa sa inaakala ko. Mukhang maganda pala ang acoustics ng likod ng kotse mo para mag-record ng pagtataksil. Hirap na lumunok si Marco. Ang kanyang Adam's apple ay gumalaw pataas at pababa, at ang kanyang mga mata ay nagsimulang maglibot nang hindi mapakali sa paligid ng restaurant, na para bang naghahanap kay Angela o ng isang labasan. Lia? Ito. Hindi ito tulad ng narinig mo. Biro lang yon. Nagpupustahan lang kami ni Angela.
tungkol sa isang script ng pelikula. Oo, isang script ng pelikula para sa isang bagong proyekto sa advertising. Mahinang tumawa si Leah. Isang tuyong tawa na walang bahid ng katatawanan. Isang script ng pelikula tungkol sa pagpaplano ng kamatayan ng iyong asawa para makuha ang mga ari-arian ng Roxas Group, tungkol sa pagsabotahe sa kotse ko at pagkuha ng isang truck driver sa kilometer 42 ng SLEX. Sa tingin mo ba ganyan ako katanga, Marco? Nagbago ang mukha ni Marco mula sa pamumutla tungo sa pamumula. Ang maskara ng mabuting asawa na isinuot niya sa loob ng 5 taon ay tuluyang nabasag, na nagpapakita ng mukha ng isang nasukol na maninila. Ibigay mo sa akin ang teleponong yan, Leah. Ang kanyang boses ay ngayon ay mababa at nagbabantang bulong. At kung hindi, papatayin mo ako dito? Sa harap ng lahat ng mayayaman at kagalang-galang na taong ito? Pinahahalagahan mo ang iyong reputasyon, Marco. Kung gagalawin mo ako kahit 1 pulgada, tapos na ang karera mo ngayong gabi. Biglang sumugod si Marco. Ang kanyang kamay ay mabilis na sinunggaban ang telepono sa mesa. Ngunit inaasahan na ito ni Leah. Unang hinila niya ang telepono at inilagay ito sa maliit na bag na mahigpit niyang yakap. Ibigay mo sa akin ang telepono, Leah. Huwag mo akong piliting gumamit ng dahas. Sigaw ni Marco, na naging dahilan upang lumingon ang ilang mga customer sa katabing mesa na may kuryosidad. Ginawa mo na, Marco. Pinatay mo na ako sa isip mula nang planuhin mo ang sabwatang ito. Kasama si Angela. Tumayo si Leah mula sa kanyang upuan. At huwag mo nang hanapin si Angela. Marahil ay naghihintay siya sa banyo o sa entrance ng mga empleyado. Ngunit nagpadala na ako ng mensahe sa security team ng gusali na may isang babaeng nagtatangkang guluhin ang isang event dito. Hinihingal si Marco. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ikaw, kailan mo pa nalaman? Mula pa noong hapon na sumakay ako sa likod ng kotse mo. Susurpresahin sana kita para sa ating anibersaryo, Marco. Pero lumalabas na ako ang nakatanggap ng pinakamalaking sorpresa ng buhay ko. Kinuha ni Leah ang peking insurance file na ibinigay ni Marco at pinunit ito sa dalawa sa harap ng mukha ng kanyang asawa. Ang mga totoong dokumento sa briefcase mo ay nakunan ko na ng litrato. Mayroon din akong ebidensya ng bank transfer sa truck driver na iyon. Nasa akin ang lahat. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Marco sa mesa. Isang tawag mula kay Angela. Nag-alinlangan sandali si Marco bago sagutin ang tawag sa nanginginig na kamay. Marco, anong nangyayari? Bakit ako hinahanap ng mga security guard? Narinig ang nagpapanik na boses ni Angela sa kabilang linya. Sapat na malakas para marinig ni Leah. Inagaw ni Leah ang telepono ni Marco at inilapit ito sa kanyang bibig. Hello, Angela. Si Leah ito. Salamat sa pagbati mo sa aming anibersaryo. Lubos kong pinasasalamatan ang iyong kahangahangang pakikipagtulungan sa aking asawa. Siguradong magiging interesado ang mga pulis sa iyong kuwento tungkol sa aksidente sa kilometer 42 ng SLEX. Pinatay ni Leah ang tawag at inihagis ang telepono ni Marco sa isang basong puno ng pulang alak. Plop! Tumalsik ang pulang likido sa mamahaling puting damit ni Marco. Nag-iwan ng mantsa na parang dugo. Ano ang gusto mo? Tanong ni Marco sa paos na boses. Mukha siyang talunan. Ngunit alam ni Leah na may matalas pa ring mga kuko ang lalaking ito. Wala na akong gusto mula sa iyo, Marco. Dahil mula sa sandaling ito, wala ka ng pag-aari. Kinuha ni Leah ang kanyang bag. Ang lahat ng mga account na nakapangalan sa aking ama na pinamamahalaan mo ay na-freeze na sa pamamagitan ng isang emergency instruction. Sa pamamagitan ng abogado ng pamilya, 10 minuto na ang nakalipas. Hindi mo na mababayaran ang truck driver na iyon. Hindi mo na mababayaran ang mga abogado mo. Baka hindi mo na rin mabayaran ang hapunan na ito. Tumayo si Marco at sinubukang hawakan ang braso ni Leah. Ngunit biglang lumitaw ang 2 matipunong lalaki na nakasuot ng madilim na suit sa likod ni Leah. Ang mga taong ipinadala ni Theo. May problema po ba, Ginang Leah? Tanong ng isa sa mga lalaki sa isang matatag na tono. Ang kanyang tingin ay nakatutok kay Marco. Bahagyang ngumiti si Leah. Wala po.
Napagtanto lang po ng Ginoong ito na nawala na sa kanya ang lahat. Pakiusap, siguraduhin ninyong mananatili siya rito hanggang sa dumating ang mga awtoridad para kunin siya sa mga kasong attempted murder at asset embezzlement. Tumalikod si Leah at nilisan ang restaurant na iyon. Ang tunog ng kanyang mga takong ay matatag na umalingaw-ngaw sa sahig na gawa sa marmol. Hindi siya lumingon. Kahit na narinig niyang tinatawag ni Marco ang kanyang pangalan sa isang desperadong boses. Nang makalabas siya sa lobby, hinampas ng malamig na hangin ng gabi ng Maynila ang kanyang mukha. Huminga si Leah ng mas maraming hangin hanggat maaari, para siyang kalalabas lang mula sa pagkalunod sa tubig sa loob ng ilang taon. Ngunit alam niyang hindi pa tapos. May isa pa siyang lugar na kailangang puntahan bago matapos ang gabing ito. Ang mismong lugar kung saan dapat nangyari ang aksidente. Kailangan niyang siguraduhin na walang ibang biktima na nagmula sa kabaliwan ni Marco at Angela. Sumakay si Leah sa kotseng inihanda ni Theo. Sa SLX. Kilometer 42. Pakiusap. Utos niya sa driver. May isa pa tayong huling palabas na kailangang itigil. Ang pilak na sedan na ipinadala ni Theo ay humahagibis sa kadiliman ng SLEX sa likurang upuan. Tuwid na nakaupo si Leah. Ang kanyang mga mata ay blangkong nakatingin sa mga ilaw ng poste na mabilis na dumadaan, na parang mga abo ng mga alaala ni Marco na tuluyan ng nasunog. Sa tabi niya, may isang tablet na nagpapakita ng gumagalaw na GPS point. Ang lokasyon ng orihinal na kotse ni Leah, na minamaneho ng isang kapalit na driver sa utos ni Marco, patungo sa lugar ng pagbitay. Gaano pa kalayo ang kilometer 42? Tanong ni Leah. Ang kanyang boses ay parang banyaga sa kanyang sariling pandinig. Malamig at walang emosyon. Humigit kumulang 10 minuto pa po, ginang Leah. Ang team ni Ginoong Theo ay nakaposisyon 2 kilometro sa likod ng target. Kalmadong sagot ng matipunong driver. Binuksan ni Leah ang kanyang telepono. Mayroong 12 ng mga hindi nasagot na tawag mula kay Angela. At sa mga hindi kilalang numero, na malamang ay mga kasamahan ni Marco, na nagpapanik. Binaliwala niya ang lahat. Ang kanyang focus ay nakatuon na ngayon sa isang lugar. Ang construction site kung saan nakatakda ang kanyang kamatayan sa ilalim ng kanyang pangalan. Lumampas sila sa kilometer 39. Nakita ni Leah ang mga road sign na kumukupas sa ilalim ng mga mercury lamp. Nagsimulang humupa ang trapiko sa kalsada. Ang mga malalaking truck na may mabibigat na karga ay gumagapang sa kaliwang linya na may mabigat at nagbabantang tunog ng makina. Inisip ni Leah na sa isa sa mga truck na iyon ay may isang taong binayaran para banggain siya. Ayan na sila, bulong ng driver habang itinuturo ang unahan. Sa malayo, nakita ni Leah ang kanyang personal na sasakyan, isang asul na Mini Cooper, na labis niyang minamahal, na tumatakbo sa isang matatag na bilis sa gitnang linya. Sa loob nito, hindi si Leah, kundi isang impormante ni Theo, na kumpleto sa helmet at proteksyon. Hindi alam ni Marco na ang pain ay napalitan na. Biglang, mula sa direksyon ng isang madilim na rest stop, isang lumang container truck na walang karga ang dumausdos papasok sa expressway. Hindi nakabukas ang mga headlight ng truck, tanging ang mga malabong side marker lights lang ang nakasindi. Napaka-agresibo ng kilos nito, at agad itong tumawid ng 2 linya patungo sa posisyon ng asul na kotse ni Leah. Nagsisimula na siyang kumilos. Bulong ni Leah. Malakas ang tibok ng kanyang puso. Isang hindi maipaliwanag na nakakatakot na pakiramdam ang makita ang plano ng iyong sariling pagpatay na nagaganap sa iyong harapan. Nagsimulang dumikit ang truck sa asul na kotse ni Leah. Sa unahan ay isang construction zone kung saan kumikipot ang mga linya. Ang mga konkretong harang sa kalsada ay nakahanay sa kanan, na lumilikha ng isang nakamamatay na makipot na daanan. Kung maipit ang kotse sa pagitan ng truck at ng semento, walang espasyo para mabuhay. Ginang, kailangan na nating sugurin sila, sabi ng driver ni Leah habang tinatapakan ng gas. Mabilis na sumugod ang sinasakyan ni Leah. In-overtake sa kaliwa, at ilang beses na nag-flash ng high beams sa direksyon ng driver's side ng truck. Isang mahabang busina ang bumasag sa katahimikan ng gabi sa expressway. Nakita ni Leah ang pagkagulat ng driver ng truck.
Tumingin siya sa direksyon ng kotse ni Leah, na ngayon ay kasabayan na niyang tumatakbo, at tila nag-aalangan. Ibinaba ni Leah ang bintana. Hinampas ng malakas na hangin ang kanyang mukha, ngunit hindi niya ito ininda. Gusto niyang makita siya ng driver. Gusto niyang malaman ng lalaking binayaran na ang kanyang target ay direktang nakatingin sa kanya. Tigil! Sigaw ni Leah. Ang kanyang boses ay tinangay ng hangin. Ngunit itinaas niya ang kanyang telepono na nakabukas at ipinapakita ang isang larawan ng dalawang anak ng driver na ipinahanap niya kay Theo kanina. Ang driver ng truck ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may gusgusing itsura. Tila siya ay nagpapanik. Napagtanto niyang may mali. Ang malinis na planong ito ng aksidente ay nabuking na. Sinubukan niyang tapakan ang preno. Ngunit dahil ang truck ay sinadya ng sinabotahe o inihandang masira, isang nakakatakot na tunog ng pagkiskis ng metal ang narinig. Nagsimulang sumuray-suray ang truck. Ingat! Iniikot ng driver ni Leah ang manibela pakaliwa, habang marahas na kumakawag ang buntot ng truck. Ang asul na kotse ni Leah sa unahan ay nagawang mag-emergency brake at umiwas sa gilid ng daan, bago pa man bumangga ang truck sa mga konkretong harang sa kilometer 42. Bang! Isang malakas na tunog ng pagbangga ang umalingaw-ngaw. Ang alikabok at mga kislap mula sa construction site ay tumalsik sa ere nang bumangga ang harap ng truck sa semento sa mataas na bilis. Para bang bumagal ang mundo. Nakita ni Leah ang truck na huminto ng pahalang. Hinaharangan ang halos lahat ng linya ng expressway. Hinto po sa unahan. Utos ni Leah. Pagkahinto ng sasakyan, agad na bumaba si Leah. Binaliwala niya ang mga babalang sigaw ng driver at tumakbo patungo sa umuusok na truck. Nakita niya ang driver ng truck na gumagapang palabas mula sa wasak na driver's side. Ang kanyang mga binti ay duguan, ngunit buhay pa siya. Tumayo si Leah sa harap ng lalaki. Ang kanyang anino ay humaba sa ilalim ng kumikislap na ilaw ng construction. Tinitigan siya ng lalaki na may matinding takot, na para bang nakakita ng multo. Sino ang nagbayad sa'yo? Mahinahon. Ngunit matalas na tanong ni Leah. Hindi ko po alam. Sa telepono lang. Anggol ng lalaki, habang sinusubukang umatras. Si Marco. Binigkas ni Leah ang pangalan na parang isang sumpa. Hindi ka na niya babayaran ng natitirang bayad. Papunta na siya sa istasyon ng pulis ngayon. At susunod ka sa kanya. Huminga ng malalim si Leah. Nilalanghap ang amoy ng nasusunog na gulong at alikabok ng kalsada. Sa mismong puntong ito, sa kilometer 42, na dapat sana'y naging kanyang huling hantungan, pakiramdam ni Leah ay tunay siyang muling isinilang. Biglang nag-vibrate ang telepono ng driver ng truck na nahulog sa aspalto. May dumating na mensahe. Kinuha ito ni Leah. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ngunit ang nilalaman nito ay muling nagpakulo sa dugo ni Leah. Bakit wala pang ulat? Siguraduhin mong hindi siya makakalabas ng buhay sa kotse. Doble ang bonus. Kung masusunog mo pa ang sasakyan. Tinitigan ni Leah ang driver ng truck na may pagkasuklam. Pagkatapos ay tumingin sa madilim na kalsada sa likuran. Alam niyang hindi galing kay Marco ang mensaheng iyon. Si Marco ay hawak na ng mga tao ni Theo. Ang mensahe ay tiyak na galing kay Angela. Sinusubukan ng babaeng iyon na tapusin ang maruming trabaho nang si Marco ay nasa bitag na. Ginang Leah. Darating na ang mga pulis. Sabi ni Ginoong Theo. Sinubukan daw tumakas ni Marco mula sa restaurant pero nabangga niya ang ibang sasakyan at nahuli ng mga sibilyan. Ulat ng driver na lumapit. Bahagyang tumango si Leah. Mabuti. Pero hindi pa tapos ang larong ito. Nasa labas pa si Angela. Sinusubukang burahin ang mga bakas. Lumingon siya sa kanyang asul na kotse, na walang kahit isang galos. Bumalik na tayo sa syudad. May isa pa akong trader na kailangan kong personal na sunduin. Sumakay muli si Leah sa kotse. Sa pagkakataong ito, hindi nagtatago. Umupo siya sa harap na upuan. Handa nang harapin ang huling kabanata ng gabing ito na nagpabago sa kanyang buhay. Ang aspalto sa kilometer 42 ay naglalabas pa rin ng bahagyang usok mula sa pagkiskis ng gulong at pagbangga sa semento.
Nakatayo si Leah sa gitna ng katahimikan ng gabi, na kanina lang ay binasag ng tunog ng kamatayan. Tinitigan niya ang telepono ng driver ng truck sa kanyang kamay, na nakabukas pa rin. Nakadisplay doon ang masamang mensahe ni Angela. Isang tusong plano ang biglang pumasok sa isip ni Leah. Kung gusto ni Angela na mamatay siya, ibibigay ni Leah ang gusto ng babae. Hindi bababa sa susunod na ilang oras. Ginang Leah. Darating ang ambulansya at mga pulis sa loob ng 5 minuto. Ulat ng matipunong driver, habang pinapatay ang makina ng sasakyan, upang hindi gaanong mapansin. Hindi. Mabilis na putol ni Leah, na may matalas na tingin. Tawagan mo si Kuya Teo. Sabihin mo sa kanya na utusan ng impormante na nagmaneho ng asul kong kotse na umalis agad sa lugar. Iwanan lang ang kotse doon, sa tabi ng wasak na truck. Patayin ang lahat ng ilaw, pero Ginang, gawin mo na lang. At isa pa, pakiusap kay Kuya Theo, na ipakalat ang balita sa pamamagitan ng kanyang network, na may isang malagim na aksidente sa kilometer 42. Isang asul na Mini Cooper, ang malubhang nasunog. Sabihin mo na, hindi makilala ang biktima. Gusto ni Leah na makita kung gaano kalakas ang loob ni Angela kapag inakala niyang natupad na ang kanyang layunin. Gusto niyang makita kung anong maskara ng kalungkutan ang isusuot ng kaibigan niyang iyon sa harap ng publiko. Pagkalipas ng 10 minuto, ang eksena sa construction site ay na-set up na. Mabilis na kumilos ang team ni Tio, na bihasa sa pagmamanipula ng impormasyon. Nagwisik sila ng kaunting gasolina sa paligid ng lugar ng banggaan, upang lumikha ng malakas na amoy ng sunog. Ngunit hindi talaga nila sinunog ang kotse. Si Leah mismo ay nakatago na ngayon sa loob ng pilak na sedan, na nakaparada sa malayo sa kadiliman ng construction site, protektado ng isang tumpok ng malalaking konkretong tubo. Mula sa malayo, nakita niya ang isang puting sedan, na dahan-dahang papalapit. Hindi ito kotse ng pulis. Huminto ang sasakyan mga 50 metro ang layo mula sa lugar ng truck. Isang babae ang nagmamadaling bumaba. Kahit malayo, nakilala ni Leah ang figura. Si Angela. Hindi lumapit ng husto si Angela. Tumayo siya sa likod ng lilim ng isang malaking puno, sa gilid ng expressway. Pinapanood ang iilang mga construction worker na nagsimulang magtipon sa paligid ng aksidente. Ginamit ni Leah ang isang maliit na largabista mula sa glove compartment ng kotse upang tingnan ang mukha ng kanyang kaibigan. Walang luha, walang takot na ekspresyon. Tanging isang bahagyang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Angela. Inilabas ng babae ang kanyang telepono at tila kumuha ng litrato mula sa malayo. Pagkatapos ay mabilis na bumalik sa kanyang kotse at umikot pabalik sa emergency lane. Isang mapangahas na kilos na nagpapakita ng kanyang desperasyon na makaalis agad doon. Nakita ko, bulong ni Leah. Akala niya abo na ako. Saan po tayo ngayon, Ginang? Sa sikretong apartment ni Angela. Alam kong mayroon siyang isang unit sa BGC na hindi alam ni Marco. Madalas niyang ikuwento sa akin noon. Isang lugar daw para mag-relax. Ngayon, doon guguho ang kanyang mundo. Sa daan pabalik sa syudad. Binuksan ni Leah ang social media. At tulad ng inaasahan, nagsimula ng kumalat ang balita tungkol sa aksidente sa kilometer 42 sa mga information account ng Maynila. Napakagaling ng trabaho ni Theo. Binuksan ni Leah ang group chat ng kumpanya, na tahimik dahil gabi na. Biglang may lumitaw na mensahe mula kay Angela sa grupo. Guys, please pray for Leah. Kakarinig ko lang ng balita tungkol sa isang malagim na aksidente sa expressway. Sinusubukan kong tawagan si Sir Marco, pero hindi niya sinasagot. Nanginginig ako ngayon. Halos ihagis ni Leah ang kanyang telepono sa pagduduwal. Nanginginig? Nanginginig sa tuwa. Marahil, bulong ni Leah. Dumating ang sasakyan sa harap ng isang marangyang condominium building sa BGC. Dahil dati silang napakalapit na nagbabahaginan ng mga access code, nakapasok si Leah sa lobby nang hindi naghihinala salamat sa access na ibinigay sa kanya ni Angela noon. Nakasuot siya ng hooded jacket at face mask. Naglalakad ng nakayuko habang dumadaan sa reception. Naghihintay si Leah sa kadiliman ng hallway sa ika. 2 palapag, katabi mismo ng pinto ng unit. 1205.
Hindi nagtagal, narinig ang tunog ng pagdating ng elevator. Lumabas si Angela, na may masiglang lakad. Tila naghuham pa siya ng isang maliit na kanta. Kinapa niya ang kanyang bag para hanapin ang kanyang access card. Click! Bumukas ang pinto. Pumasok si Angela at akmang bubuksan ang ilaw ng isang malakas na kamay mula sa kanyang likuran ang nagtulak sa kanya. Dahilan upang matumba siya sa sahig ng madilim na sala. Ano to? Sino ka? Sigaw ni Angela na nagpapanik. Pumasok si Leah at tahimik na isinara ang pinto. Hindi niya binuksan ang pangunahing ilaw. Tanging isang maliit na pandekorasyon na ilaw sa sulok ng silid ang kanyang binuksan, na nagbibigay ng isang malabong dilaw na liwanag. Dahan-dahang tinanggal ni Leah ang kanyang face mask. Lumingon si Angela. Nanlaki ang kanyang mga mata, at ang kanyang mukha ay agad na naging mas maputi pa kaysa sa pader sa likuran niya. Sinubukan niyang gumapang paatras. Hinihingal na parabang nakakita ng isang demonyo na bumalik mula sa impyerno. Leah. Imposible. Ikaw. Patay ka na. Nakita kong wasak ang kotse mo. Histerikal na sigaw ni Angela. Lumapit si Leah. Bawat tunog ng kanyang mga sapatos, na tumatama sa sahig na gawa sa marmol, ay parang isang hatol ng kamatayan. Yumuko siya sa harap ni Angela, na nanginginig ng husto. Nadismaya ka ba, Angela? Pasensya na kung sinira ko ang iyong celebration party, sabi ni Leah, sa isang napakalambing ngunit nakamamatay na tono. Wasak nga ang kotse, pero sa kasamaang palad, wala ako sa loob. Nasa likod mo ako. Sa likod ng kotse ni Marco, pinapakinggan ang bawat kasuklam-suklam na planong ibinulong mo sa tainga niya. Umiling si Angela, na parang baliw. Hindi. Sabi ni Marco, wala kang alam. Tanga ka, Leah. Dapat patay ka na. Isang malakas na sampal mula kay Leah ang tumama sa pisngi ni Angela, agad na nagpatahimik sa babae. Ang isa ay para sa iyong pagtataksil bilang isang kaibigan, at ang isa pa ay para sa bawat sentimo ng pera ng aking ama na sinubukan mong nakawin. Inilabas ni Leah ang isang tablet at pinatugtog ang voice recording mula kaninang hapon noong nasa loob ng kotse sina Angela at Marco. Ang boses ni Angela na tumatawa habang nanunuya kay Leah ang pumuno sa marangyang espasyo. Nasa kamay na ng pulis ang recording na iyan. Angela, at may masamang balita ako. Nahuli na si Marco. At sobrang takot niya na sinimulan na niyang isisi sa iyo ang lahat. Sinabi niyang ikaw ang nagplano ng pagpatay na ito dahil ikaw ang contact person ng truck driver. Sinungaling! Plano niya yon, sigaw ni Angela. Ipinagtatanggol ang sarili. Alam kong pareho kayong bulok. Tumayo si Leah ng tuwid. Ngunit ang pagkakaiba ay nasa kulungan na si Marco. Samantalang ikaw, narito ka pa. Naghahandang kunin ang iyong pasaporte at pera para tumakas, hindi ba? Itinuro ni Leah ang briefcase ni Angela na nakakalat sa sahig. Hindi ka makakaalis kahit saan, Angela. Naghihintay sa iyo ang mga pulis sa labas ng pintong ito. Ngunit bago kanila dalhin, tandaan mo ito. Nabawi ko na ang lahat. Ang apartment na ito, ang mga stocks na minanipula mo. Lahat ay bumalik na sa pangalan ko, 1 oras na ang nakalipas. Naglakad si Leah patungo sa pinto. Iniwan si Angela, na histerikal na umiiyak sa sahig. Bago lumabas, bahagyang lumingon si Leah. Matulog ka ng mahimbing, Angela. Sana magustuhan mo ang bago mong uniforme. Pagkatapos ng mahabang gabing iyon, isang kulay abong umaga ang sumikat sa kalangitan ng Maynila. Nakatayo si Leah, habang nakatingin sa labas ng malaking salaming bintana sa Ika. 25 palapag ng punong tanggapan ng Roxas Group. Hindi siya nakatulog kahit isang segundo. Mukhang pagod ang kanyang mga mata, ngunit may apoy na nag-aalab sa loob nito. Isang determinasyon na hindi pa niya naramdaman noon. Sa kanyang malaking mesa, maayos na nakasalansan ang iba't ibang mga legal na dokumento, mga ebidensya ng recording, at isang sulat ng pag-freeze ng asset na nilagdaan ng mga awtoridad sa pananalapi. Ginang Leah, nagtipon na ang lahat ng mga direktor sa pangunahing conference room. Binasag ng boses ni Theo ang katahimikan. Nasa istasyon pa rin ng pulis si Marco.
Patuloy siyang sinusubukang makipag-ugnayan sa mga abogado. Ngunit walang gustong lumapit matapos malaman na kasama sa ebidensya ang attempted murder. Bahagyang tumango si Leah. Si Angela? Inaasahan ng iniinteroga. Nagsimula na siyang magsalita. Inilalabas niya ang lahat ng detalye kung paano minanipula ni Marco ang mga financial report ng kumpanya sa loob ng nakaraang 3 taon para maglipat ng pondo sa mga offshore account. Sinusubukan niyang makakuha ng mas mababang sentensya gamit ang impormasyong iyon, ngunit hawak ng pulisya ang ebidensya na siya ang nakipag-ugnayan sa executioner sa Kilometer 42. Wala siyang takas. Inayos ni Leah ang kanyang blazer. Tapusin na natin ito. Pagpasok ni Leah sa conference room, agad na natahimik ang silid. Ang mga direktor at stockholder, karamihan ay matatagal ng kaibigan ng kanyang yumaong ama, ay tumingin sa kanya na may halong awa at paghanga. Narinig nilang lahat ang balita tungkol sa aksidenteng sinapit ni Leah. Ngunit isang hindi inaasahang sorpresa ang makita siyang nakatayo ng ganoon katatag, malusog, at may awtoridad. Umupo si Leah sa pangunahing upuan, ang mismong upuan kung saan mayabang na umuupo si Marco noon. Salamat sa inyong pagdalo. Kalmado ngunit matatag na umalingaw-ngaw ang boses ni Leah. Alam ninyong lahat na si Marco ay isang mahusay na leader. Ngunit narito ako ngayong umaga upang ipakita sa inyo ang ibang panig ng kanyang pamumuno. Sininyasan ni Leah si Theo. Nabuksan ang projector. Sa malaking screen sa harap, ipinakita ang isang komplikadong daloy ng pondo. Sa loob ng 3 taon, sistematikong ninakaw ni Marco ang pondo. Gumawa siya ng mga pekeng kumpanya at minanipula ang halaga ng mga stock ng kumpanya. Ang kasukdulan ay ang tangka niyang kunin ang lahat ng mana ng aking ama sa pamamagitan ng pagpeke ng aking pirma sa mga dokumento ng paglilipat ng karapatan. Ilang mga direktor ang bumulong sa gulat. Ipinatugtog ni Leah ang pinakakritikal na bahagi ng voice recording. Ang sandaling pinagtatawanan ni Marco at Angela, ang kahangalan ng board of directors na kaya nilang lokohin. Ito ay hindi lamang isang personal na issue sa pagitan ko at ng aking asawa, pagpapatuloy ni Leah. Ito ay isang atake sa integridad ng kumpanyang itinayo ng aking ama sa pamamagitan ng pawis at luha. Hindi lang ako ang pinagtaksilan ni Marco at Angela, kundi kayong lahat. Naglabas si Leah ng isang bagong dokumento. Ginamit ko ang aking veto power bilang mayoriyang stockholder. Simula 8:00 ng umaga ngayon, opisyal nang tinanggal si Marco sa posisyon ng CEO. Ang lahat ng kanyang mga share sa kumpanyang ito ay kinumpiska alinsunod sa isang sugnay sa kasunduan ng katapatan na nilagdaan niya noong ikinasal kami. Isang sugnay na inakala niyang hindi niya kailanman gagamitin. Ito ang twist na hindi napagtanto ni Marco. Ang ama ni Leah, na isang matalinong negosyante, ay naghanda ng isang napakahigpit na prenuptial agreement. Nakasaad dito na kung magkakaroon ng anumang kilos ng pagtataksil o krimen na makakasama sa asawa, ang pagmamay-ari ng lahat ng ari-ariang nakuha sa panahon ng kasal ay mapupunta sa panig na naagrabyado. Masyadong mayabang si Marco para basahin ang maliliit na letra. Iniisip na sobrang mahal siya ni Leah para kasuhan siya kailanman. Biglang bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may maputlang mukha. Ito ang personal na abogado ni Marco. Attorney Han. Ginang Leah, nais pong makipag-usap ng aking kliyente. Siya. Nagmamakaawa siyang. Bawiin ninyo ang police report. Nangako siyang ibabalik ang lahat at tuluyan nang mawawala sa inyong buhay, sabi ni Attorney Han sa nanginginig na boses. Tinitigan ni Leah ang abogado na may blankong tingin. Sabihin mo kay Marco na wala na siyang maiaalok. Ang kanyang mga pangako ay kasing walang halaga ng peking insurance document na ibinigay niya sa akin kagabi. At sabihin mo rin ito, hindi ko lang siya ipakukulong dahil sa attempted murder, kundi sisiguraduhin kong hindi na siya muling makakapagtrabaho sa anumang industriya habang buhay. Pero Ginang, talagang wasak na po siya. Wasak siya dahil nahuli siya, hindi dahil nagsisisi siya. Matalas na putol ni Leah.
Kung nagtagumpay ang kanyang plano, ngayong umaga ay isa na akong bangkay sa morgue at siya ay nagiinuman kasama si Angela sa ibabaw ng yaman ng aking ama. Lumabas ka rito, Attorney Han, bago pa kita kasuhan, bilang kasabwat sa pagtatago ng mga peking dokumento. Pagkaalis ng abogado, muling hinarap ni Leah ang board. Ako ang pansamantalang uupo, bilang CEO, hanggang sa makahanap tayo ng angkop na kapalit. Magsasagawa tayo ng isang buong audit. Gusto kong malinis ang kumpanyang ito bago lumubog ang araw. Ang pulong ay nagtapos sa isang awkward na palakpakan mula sa mga direktor na nagsisimula nang mapagtanto na si Leah ay hindi na isang natutulog na prinsesa na maaari nilang balewalain. Nang walang laman na ang silid, napaupo si Leah nang walang lakas sa kanyang upuan. Mapait ang tagumpay na ito. Nanalo siya sa pinansyal. Nanalo siya sa legal. Ngunit ang kanyang puso ay parang may butas pa rin. Tiningnan niya ang larawan ng kasal nila ni Marco na nakalagay pa rin sa isang sulok ng mesa ng opisina. Sa nanginginig na kamay, kinuha niya ang larawan. Napakasincere ng ngiti ni Marco doon. Nagtaka si Leah kung saang punto naging isang maskara ng kamatayan ang ngiting iyon. Pagkatapos ay binaligtad niya ang frame ng larawan at inihagis ito sa sahig na nagkabasag-basag. Leah, dahan-dahang lumapit si Teo. Okay ka lang? Huminga ng malalim si Leah. Pinunasan ang marahil. Ay huling luha na iluluha niya para kay Marco. Higit pa sa okay kuya. Malaya na ako. Kinuha niya ang kanyang bag at lumabas mula sa silid na dati puno ng kasinungalingan. Mayroon pa siyang huling kabanata na kailangang tapusin. Gusto niyang makita si Marco sa huling pagkakataon, hindi bilang isang naglulukhang asawa, kundi bilang isang hukom sa kanyang wasak na buhay. Ang sahig na baldosa ng istasyon ng pulis ay malamig at may matapang na amoy ng desinfektante. Naglakad si Leah sa isang madilim na pasilyo. Ang tunog ng mga susi ng guwardiya ay umaalingaw-ngaw sa mga pader na semento. Bawat hakbang niya ay magaan, ngunit may bigat. Hindi na niya suot ang pulang bestida na puno ng mapapait na alaala. Ngayon ay nakasuot siya ng isang matalas na itim na blazer suit, isang simbolo ng kanyang bagong natagpuang kapangyarihan at kalayaan. 5 minuto. Ginang Leah, sabi ng pulis sa isang magalang na tono. Binuksan niya ang bakal na pinto ng isang makipot na silid bisita, na pinaghihiwalay ng isang makapal na salamin at isang maliit na butas para sa boses. Umupo si Leah sa isang matigas na upuang plastik. Sa kabilang panig ng salamin, isang lalaking nakaposas ang pumasok. Ang itsura niya ay hindi na ang eleganteng si Marco na may pasadyang damit at maayos na buhok. Ang lalaki sa harap niya ay nakasuot ng isang kapansin-pansing orange na vest ng bilanggo. Ang kanyang mukha ay payat. May manipis na balbas na tumubo ng walang ayos sa kanyang panga at ang kanyang mga mata ay namumula dahil sa kakulangan sa tulog. Pagkakita kay Leah, agad na idinikit ni Marco ang kanyang mga kamay sa salamin. Leah, mahal, tulungan mo ako. Alam mong lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan, di ba? Si Angela ang nagplano ng lahat. Tinakot niya ako. Sabi niya sisirain niya ang karera ko kung hindi ako susunod sa kanya. Tinitigan lang siya ni Leah na may blankong tingin. Walang galit, walang sumasabog na puot. Ang natira na lang ay kawalan ng pakiramdam. Para siyang tumitingin sa isang insekto na naapakan sa ilalim ng kanyang sapatos. Tigilan mo na ang pag-arte, Marco. Narinig ko ang lahat sa likod ng kotse mo. Naaalala mo? Napakalinaw ng boses ni Leah sa intercom. Narinig ko ang boses mo na tumatawa. Habang tinatawag mo akong inosente, narinig ko ang paraan ng pagdedetalye mo sa aksidente sa kilometer 42. Hindi mo ito maibibintang kay Angela dahil ikaw ang direktor. Nanahimik si Marco at ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Dahan-dahang natanggal ang maskara ng pagkataranta na nagpapakita ng malamig at tusong tunay na anyo na matagal na niyang itinatago. Inalis niya ang kanyang mga kamay sa salamin at sumandal sa kanyang upuan. Nagpakawala siya ng isang maliit na tawa na napakakilabot pakinggan. So, nanalo ka ha? Bulong ni Marco.
Ang mabait at maliit kong asawa ay may matalas palang mga kuko. Siguradong ipinagmamalaki mo ang sarili mo ngayon. Nakaupo ka sa upuan ng CEO habang ang asawa mo ay nabubulok dito. Hindi ako ipinagmamalaki, Marco. Nadidismaya lang ako. Kalmadong sagot ni Leah. Nadidismaya ako na minahal ko ang anino ng isang lalaking hindi naman talaga umiral. Ang lalaking minahal ko ay isang tagapagtanggol, hindi isang maninila, na naglalayon sa buhay ng kanyang asawa para sa isang tumpok ng mga stock. Kalokohan ang pag-ibig, sigaw ni Marco. Hinampas ang mesa na umalingaw-ngaw. Ang mundong ito ay tungkol sa kapangyarihan, Leah. Ginawa akong parang aso ng tatay mo sa loob ng maraming taon. Ako ang nagpatakbo ng kumpanya. Ako ang nagpawis. Ngunit nakuha mo ang lahat ng papuri dahil sa apelyido mo. Karapat-dapat ako sa lahat ng yaman na iyon. Karapat-dapat ka sa parusa. Putol ni Leah. Hindi ako pumunta rito para pakinggan ang mga reklamo mo. Pumunta ako rito para ibigay ito. Idinikit ni Leah ang isang piraso ng papel sa salamin. Ito ang mga papeles ng diborsyo na nilagdaan na niya. Kalakip ang isang desisyon ng korte tungkol sa pagkumpiska ng lahat ng ari-arian ni Marco dahil sa mga kriminal na gawain. Binura ko na ang pangalan mo sa bawat aspeto ng buhay ko. Wala ka ng pag-aari ngayon. Walang bahay, walang ipon, kahit isang kaibigan na magpiyansa sa iyo. Tapos na si Angela sa kanyang testimonya. Isinakripisyo ang sarili para mabawasan ang kanyang sentensya. Mananatili ka rito nang hindi bababa sa 20 taon, Marco. At paglabas mo, nakalimutan ka na ng mundo. Tinitigan ni Marco ang mga papeles na may nanlalaking mga mata. Nagsimulang lumubog ang katotohanan sa kanya. Leah, huwag mong gawin ito. Patawarin mo ako. Pwede tayong magsimula ulit. Pwede akong magsimula ulit. Tumayo si Leah. Ito ang ating 5th anibersaryo ng kasal, Marco. At ito ang huling regalo ko sa'yo. Ang katotohanan. Akala mo inosente ako, pero ako ang huling nakatayo, habang ikaw ay bumabagsak. Tumalikod si Leah. Ayaw na niyang marinig ang pag-iyak ng lalaki. Binaliwala niya ang mga sigaw ni Marco, na tumatawag sa kanyang pangalan sa desperasyon at lumabas mula sa silid bisita. Ang tunog ng bakal na pinto na sumasara sa kanyang likuran ay parang huling tuldok sa isang mahaba at madilim na aklat. Sa labas ng istasyon ng pulis, maliwanag ang langit. Tumayo si Leah sa bangketa at huminga ng sariwang hangin sa umaga. Inilabas niya ang kanyang telepono at tiningnan ang kanyang profile picture na ngayon ay pinalitan na ng isang malawak na tanawin ng karagatan. Isang simbolo ng kanyang kalayaan. Naghihintay na si Theo sa kanya. Sa loob ng kotse. Tapos na? Lahat ay talagang tapos na. Sagot ni Leah. Sumakay siya sa kotse. Ngunit bago sila umalis, hiniling ni Leah kay Theo na huminto sandali sa harap ng isang parke sa syudad. Bumaba siya at naglakad patungo sa isang bangko at binuksan ang kanyang bag. Inilabas niya ang maliit na kahon ng pelus na naglalaman ng mamahaling relo na orihinal na inihanda niya bilang regalo sa anibersaryo para kay Marco. Tinitigan ni Leah ang relo sandali. Pagkatapos ay ibinigay ito sa isang matandang lalaki na naglilinis ng daan sa parke. Para po sa inyo. Isuot ninyo o ibenta para sa inyong pamilya. Malumanay na sabi ni Leah. Tinitigan ng matanda ang mamahaling relo sa kanyang nanginginig na kamay. Hindi alam ang gagawin. Ito. Napakahalaga po nito. Ginang. Hindi na po ngayon. Sagot ni Leah na may isang tunay na ngiti. Ang una niyang naramdaman mula pa kahapon ng hapon. Tapos na ang oras ng aking nakaraan. Bagong oras na ngayon. Bumalik si Leah sa kotse at tumingin sa unahan. Ang kanyang buhay ay marahil hindi na magiging pareho. At ang mga sugat ay marahil mag-iiwan ng mga peklat. Ngunit alam niyang mas malakas siya kaysa sa inaakala niya. Nang umalis ang sasakyan sa lugar ng istasyon ng pulis, hindi lumingon si Leah. Handa na siyang isulat ang bagong kabanata ng kanyang buhay, bilang bida na may ganap na kontrol sa kanyang kapalaran. Bago tayo magpatuloy sa susunod na kwento,